tulad ng Malasakit Center, ba? Pumunta yung tao doon. Ito, diretsa na, tatapatin ko na yun. Kaibigan ko, may kaklase ko ng high school. Yung asawa, kinikimotherapy. Kailangan 100,000 mahigit yata, 120, 130. Walang keme. Binigyan ng 100,000. So 20,000 na lang kailangan niya i-raise. Kita mo yan? Kung sa iba pa yan pumunta, Diyos ko po, baka binigyan ng 5,000 piso. Paano gagaling? Have a good day everyone, Duterte diehard defenders. Alam niyo mga ka-defenders, milyon-milyon na pala ng mga pasyente ang natulungan ng Malasakit Center sa bansa. Simula nang ito'y ilunsad, umabot na rin sa 14 billion piso ang nailang pondo ng gobyerno para tulungan ang mga kababayan nating nangangailangan ng agarang tulong medical. Simula nang umpisahan ng Malasakit Center noong February 12, 2018 sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu, hindi na tumigil ang Duterte administration sa pangunguna ni Senador Bongo para makatulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong medical sa ika-148 Malasakit Center na naitayo sa Southern Palawan Provincial Hospital. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay serbisyo, sabi ni Senador Bongo, na siyang lumikha ng konsepto ng Malasakit Center. Milyong-milyong Pilipino na ang nakinabang dito. Sa ngayon na nga mahigit 3 million na mga pasyente ang natulungan ng Malasakit Center nationwide. At sabi nga ni Senator Bongo, hindi na daw niya mabilang sa dami dahil araw-araw naman daw ang tulong ng Malasakit Center. Kasi maraming pasyenteng dumarating sa one-stop shop ng Malasakit Center. At yung 4 na ahensya ng gobyerno nagtutulungan dahil batas naman din naman ang Malasakit Center. At mandated by law ng mga DOH, Run Hospital ay magkakaroon po ng mga Malasakit na center. Tuloy-tuloy naman po ang tulong at nasa halos tig 100,000 pasyente mula PCSO at DSWD dahil dito umabot na sa halos 14 billion piso ang nagamit nitong pondo para sa mga Pilipinong may sakit at nangangailangan ng tagliang tulong. Kaya pabor talaga ito sa mahihirap dahil kahit papaano, kung may magkasakit man, may aagapay sa kanila. At napakagandang pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte dahil nabigyan pa ng magandang masasandalan ang mga mahihirap sa tulong ng Malasakit Center. Pero para kay Senador Bongo at sa mga tauhan ng Malasakit Center, hinihihinto, hindi mapapagod, at lalo pang pupunuin ng Pilipinas para sa taong bayan. Mula Apari hanggang Holo, meron na pong Malasakit Center. At mula Apari hanggang Holo, pupuntahan kayo ng Malasakit Center para maglingkod sa mga kababayan sa pamamagitan pagbibigay ng assistance. Kahit saang sulok man kayo sa Pilipinas ay hindi na kayo mangangambang magkasakit. At kapag pupunta ka sa Malasakit Center, ipapakita mo lang ang billing mo dahil yon ang pangunahing requirement. At hindi to gaya ng ibang ahensya na kung may total bill 50,000 ang ibibigay sa iyo 5,000, di ba, ang layo. Kaya paano ka naman makakalabas ng ospital kung yun lang ang ibibigay nila? Tapos sa gamot pa lang, alam mo nang mahirap kunin. Kaya kung wala ang Malasakit, papaano na? At kung lalapit ka naman sa mayor o governor, tapos bibigyan ka lang 500, paano ka naman gagaling? Imbes na gagaling ka, lalo ka pang maatake sa puso. Baka madadagdagan ng sakit mo. So na ngayon mga ka-defenders, mas maliwanag na sa akin na ang politikong may sinserong nalilingkod ay ang mga politiko nakakampi ni PRRD. Talagang sila yung mga politikong may prinsipyo at talagang naglilingkod ng tapat at magseserbisyo sa taong bayan. Walang talaga silang sinasayang ng oras na oras. Basta paglilingkod, makikita mo na yan sa mga politikong kakampi ni PRRD. Talagang nagtatrabaho sila ng tapat. Kaya talagang dapat pasalamatan dahil may mga politiko pang gaya nila na nagsiserbisyo talaga. Para sa taong bayan at kapakanan ng taong bayan ang inuuna siguro. Kasi ganun din si PRRD. Kaya nakuha nila ang style ng panunungkulan ni PRRD. Kaya pasalamatan natin ang mga ganitong politikong nagmamalasakit sa bayan at taong bayan. At ang Malasakit Center ay hindi tulad ng ibang ahensya na barya-barya lang ang tulong na binibigay. Pero ibahin mo ang Malasakit, talagang halos lahat zero. Kaya talagang dapat magpasalamat na may mga politiko pa tayong talagang inuuna ang interest ng taong bayan. Maraming salamat Duterte, diehard defenders, peace and God bless.